Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay nagkatipon-tipon upang parangalan ang iyong banal na pangalan. Kami ay magpuri at sumamba sa iyo. Salamat Panginoon dahil sa aming Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay, namatay, nilibing at muling nabuhay. Kami ay nakalalapit sa iyong presensya, sa trono ng iyong biyaya. At sa oras na ito, kami po ay nagsi-celebrate sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo na may pangako na siya ay muling babalik. Ang aming Panginoong Hesus na siyang aming mabuting pastol, hindi siya nagkukulang at sa pinakita niya ang kanyang pagiging mabuting pastol sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay upang kami ay maligtas. Salamat po Ama dahil hindi niyo ipinagkait ang aming Panginoong Kristo na siyang nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay maligtas. At dalangin ko sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ikaw po ang aming maparangalan at dalangin ko o Diyos na ang bawat isa ay bigyan nyo Panginoon ng pagnanasa na makinig ng seryoso sa iyong mga salita. At dalangin ko sa pamamagitan nito ay mapalakas ang bawat isa, lumago kami sa aming pananampalataya at magdulot ito ng lubos na pagtitiwala sa inyo. Salamat po, inihiling namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Noong nakaraang linggo ay ating nakaraang isang linggo ay ating napag-aralan ng ikatlong I am statement ng ating Panginoong Kristo. Ang sinabi ng Panginoon, ako ang pintuan ng mga tupa. So alam naman natin yung settings noon, ang pastulan ay may cover siya o may bakod siya pero wala siyang pintuan at ang nagiging pintuan ay ang pastol at nilarawan doon ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili, siya ang pintuan ng mga tupa. At natutunan natin na ang pumasok sa pamamagitan ni Kristo o ang sumasampalataya sa Kanya ay may kaligtasan, nasa ilalim ng Kanyang pangangalaga, nasa ilalim ng Kanyang pagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan at may buhay na sagana at ganap. Ibig sabihin, ang bawat pumapasok sa pintuan, ang bawat sumasampalataya kay Kristo ay merong kasiguraduhan, merong katiyakan. So sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ng ating series tungkol sa 7 I am statement of Jesus at ang pag-aaralan natin ay ang ika-4 na statement ng ating Panginoong Kristo at ito ay ang I am the good shepherd. Buksan ninyo ang inyong mga Bible sa John chapter 10 verses 11 to 18. Pero ang magfo-focus lang tayo sa verse 11 pero iikot ang ating message sa John chapter 10. Okay? Pero basahin natin ang John chapter 10 verses 11 to 18. So kung sino po ang nakakita ay pwede nyo pong basahin. John 10 verse 11 to 18. Okay? Sige, Ray. Ako ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong buhay. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibasa hindi siya pastor at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusugaban ng asong buhay ang mga ito at pinagulabot. Tumatakas siya palibang sa upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastor. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila ipasok ko at papakinggan nila ang aking sulit. Sa gayon, magkakaroon ng isang awan na may isang pastor.
ay minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin ang muli. Walang makakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa akin. Okay, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sa verse 1 to 3 ay makikita natin ang paghahambing na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa pastol at sa hindi tunay na pastol o mga tulisan. So gaya ng ating pinag-aralan, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesucristo na pastol ay siya mismo. Siya ang mabuting pastol at ito ay kanyang malinaw na ipinahayag pagkadating sa verse 11. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ngayon, sisimulan natin yung ating pag-aaralan na ito sa number 1, sa pahayag ni Jesus Christ na ako ang mabuting pastol. Una, si Kristo ang mabuting pastol. Si Jesus Christ ang mabuting pastol. So, sinabi niya sa verse 11, ako ang mabuting pastol. Sinabi ni Jesus sa mga salitang ito upang ihambing ang kanyang sarili sa mga huwad na pastol ng Israel. Lalo na sa mga Pariseyo na may pusong bato. Naalala ninyo yung kanilang pakikitungo doon sa bulag na pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Imbis na sila ay maging masaya, anong ginawa nila? Pinaalis nila ito. Natatakot ang mga tao na ipahayag na si Jesus Christ ang Mesyas. Bakit? Kasi kapag pinahayag nila yon, ay iaalis sila sa sinagoga. Okay? Kaya inihambing niya ang mabuting pastol sa mga nagbabantay ng tupa, kapalit ng upa. Okay? Pagkadating sa verse 13, verse 12, ang sabi ni Jesus Christ, okay, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. So, ang mga upahan, okay? Maaari silang maglingkod o paglingkuran nila yung mga tupa, alagaan nila yung mga tupa kapag maganda yung kalagayan. Kapag walang nangyayaring hindi maganda. Okay? Ganyan yung ginagawa ng mga tupa. Pero, kapag may panganib, anong ginagawa nila? Sabi ni Jesus Christ, tumatakas. Okay? Tumatakas sila. Ba't sila tumatakas? Kasi, ano sabi sa verse? Bakit sila tumatakas? Kasi sila ay upahan lang. Kaya sila tumatakas, hindi sila tunay na pastol at wala silang malasakit sa mga tupa. Alam nyo, ayon kay J.C. Ryle, pinapakain niya, nung itong upahan, pinapakain niya ang mga tupa hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa kita, para sa profit, para sa income. At sinabi niya na ganito rin ang nangyayari sa simbahan kapag ang mga lingkod ay naglilingkod dahil lamang sa pera o sariling pakinabang. Pinapabayaan ng kawan. Ganyan yung upahan. Kapag may krisis sa loob ng church, anong gagawin ng upahan? Iiwanan ng mga tupa. Bakit? Kasi hindi niya ito tunay na pastulan. Si Philip Keller, siya ay marami siyang isinulat na book at siya ay dating isang pastol. Okay? Ang sabi ni Philip Keller, binili niya yung kanyang kawan sa pamamagitan ng kanyang pera na pinag-ipunan niya. Dugo at pawis. At talagang dumating siya sa depressing time na kung saan pagod siya, hirap siya sa pera na kanyang inipon. Okay? Dahil yung buhay niya, yung kanyang binigay para makabili ng mga tupa ng kanyang kawan. So ang ginawa ni Philip Keller, parang yung mga tupa
itinuturing niyang bahagi ng kanyang sarili. Bakit? Kasi pinaghirapan niya yon. Kaya yung mga alaga niyang tupa, parang mga anak niya, parang part na to ng kanyang buhay. So inalagaan niya ito ng buong puso, kaya bawat kawan naging mahalaga para sa kanya. O bawat isa sa kanyang kawan naging mahalaga para sa kanya. At dahil mahal niya ang kanyang mga tupa na inaalagaan o yung kanyang kawan, lahat ito ay naging malusog. Okay? Yun yung ginawa ng isang pastol. At sabi niya, sa isang banda, meron daw isang rancho, di ko alam kung siya yung nagkumuha ng upahan o may isa siyang nalaman na may umupa ng upahan. Alam nyo, dahil hindi yung pastol, walang malasakit sa tupa. Dahil hindi niya pag-aari yung mga tupa, hindi siya nagsumikap na alagaan sila. Ang naging resulta, ang mga tupa ay naging payat, mahina, at may sakit. So dito natin makikita yung kaibahan ng tunay na pastol. Ang tunay na pastol ay mabuting pastol sa kanyang kawan. Samantalang ang upahan ay walang malasakit sapagkat hindi niya pag-aari ang mga tupa. Ganito ang kaibahan ng Panginoong Hesus sa mga religious leaders ng Israel. At alam nyo, may mahalagang aral din ito para sa mga pastor, sa mga pinuno ng iglesia. Sa Gawa chapter 20 verse 28, sinabi ni Paul, sabay-sabay basahin. Okay. Mga kapatid, ang iglesia, ang church ay hindi pag-aari ng pastor o sino mang leader. Okay? Kahit wala ang pastor, magpapatuloy ang iglesia. Dahil ang Diyos ang maglalagay. Okay? Ang iglesia ay pag-aari ni Kristo. At binili niya ito sa pamamagitan ng ano? Ng kanyang sariling dugo. Okay? At dahil ang mga pastor ay inilagay ng Espiritu Santo na tagapangasiwa upang alagaan ng iglesia, sila ay may pananagutan at responsibilidad. Amen? Kaya nga sinabi, hindi muna sinabi na ingatan ninyo ang kawan. Kaya ang sabi, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Okay? Bago ang kawan. Okay? Kaya ang tunay na pastor ay dapat nagmamahal sa kawan ng Panginoon. Dapat niyang pakainin ng salita, yung kawan ng salita ng Diyos. Aray, pakipatay yung ano. Okay? Dapat niyang pakainin ng salita ng Diyos. At ang tupa, para maging malusog, dapat ano? Kumakain ng salita ng Diyos. Kaya kapag nagtuturo ang pastor, anong dapat gawin ng tupa? Makinig. Kumakain ng seryoso. Diba tayo, pag kumakain tayo, minsan lunch, anong ginagawa natin? Walang pansinan. Kasi ini-enjoy natin yung pagkain. Dapat ganun din. Kapag tayo kumakain ng salita ng Diyos, wala munang pansinan. Kumain tayo ng seryoso. Ang trabaho ng pastor, ng pastol ay pakainin ng mga tupa, at ang trabaho ng tupa, kumain. Kapag hindi kumakain ng mabuti, ano mangyayari? Malnourished. Malnourished spiritually. Tignan nyo yung kapatid nyo kung malnourished ba yan spiritually. Pwedeng mukhang malusog yan sa physical. Sana walang malnourished sa inyo. Dapat niyang bantayan ng kanilang mga kaluluwa. Binabantayan yung kaluluwa ng mga mananampalataya, yung spiritual na kalagayan. Dapat hanapin ang naliligaw. At dapat niyang ituwid ang nagkakasala. Trabaho din yan ng pastor, yung ituwid yung nagkakasala. Okay? At yung pastor, hindi naman siya dapat nagtutuwid ng walang pakialam sa feelings ng iba. May nakita na kayong ganon? Walang pakialam, basta itutuwid kita ng harapan, wala akong pakialam. Hindi ganon ang pastol. Okay? Ang tunay na pastor, nagtutuwid siya ng may kahinahunan at inaakay niya ang tupa para manumbalik sa Panginoon. Okay? Kasama yon.
Hindi dahil gusto niyang mangontrol. Ang pagtutuwid ay hindi pagkokontrol, kundi dahil mahal niya ang mga tupang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Yan ang mga pastor. Kaya yung message na to para sa akin din eh. Okay? So ang mga pastor ay under shepherd. Okay? Pag sinabing under shepherd, sila ay mga katuwang. At si Jesus Christ, siya yung chief shepherd. Okay? Kaya siya talaga yung nangangalaga sa kanyang iglesia. At yung mga pastor, sila yung mga katuwang. Okay? So balik tayo sa mabuting pastol. Si Jesus Christ, siya ang mabuting pastol. Alam nyo, sa Greek language, ang word na good, o ang word na mabuti, meron itong dalawang salita. Okay? May dalawang salita yung word na mabuti sa Greek. Una ay yung agathos. Okay? Agathos. Alam nyo yung karime ng agathos? Ano? Panggastos. Agathos. Okay? Ang agathos ay tumutungkol sa moral goodness. Okay? Moral goodness. Sa Thayer definition, ang sabi doon, of good constitution or nature. So, ibig sabihin, meron siyang mabuting likas na katangian. Yan yung unang ibig sabihin ng salitang word, ng salitang mabuti o good. Agathos. Okay? Moral goodness. Ito'y panloob niya. Pangalawa, yung word na kalos. Okay? Kalos. Maganda siya, kumelos. Kumilos. Okay? Yung kalos. Okay? Ibig sabihin ng kalos, goodness that is beautiful, noble, excellent. Sa Thayer definition, ang ibig sabihin ay a beautiful to look at, shapely magnificent. Ibig sabihin, maganda siya sa paningin. Okay? Kahanga-hanga. Yan yung ibig sabihin ng dalawang word na good. Agathos at kalos. So ang agathos, tumutukoy ito sa moral na kabutihan. Pero yung ginamit dito ni Jesus Christ na word na mabuti sa mabuting pastol ay kalos. Okay? Na nangangahulugang maganda sa paningin. Pwede rin kaakit-akit, kahanga-hanga. Alam nyo, anong ibig sabihin nito? Nung sinabi ni Jesus Christ na siya ang mabuting pastol, ang ibig sabihin, si Jesus Christ, hindi lang siya likas na mabuti o may mabuting kalooban, kundi si Jesus Christ ay tunay siyang kaibig-ibig at siya ay kahangahangang pastol. Ibig sabihin, pangloob at panglabas, si Jesus Christ ay napakabuti. Amen? Yan si Jesus Christ, siya ay mabuting pastol at walang sino man ang maihahambing sa Kanya. Yan ang ating mabuting pastol. Kaya ang maunawaan na si Jesus Christ ay mabuting pastol, alam nyo, nagbibigay ito ng kaaliwan sa bawat Kristiyano. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, nakatitiyak tayo na tayo ay mga tupa sa pastulan ng Diyos at ang kanyang sariling anak ang nagbabantay, gumagabay at nag-iingat sa atin. Okay? Bakit? Sapagkat siya ang ating mabuting pastol na may mabuting kalooban at kahanga-hanga sa kanyang mga gawa. Yan ang ating mabuting pastol. At walang makakapantay sa kanya. Maaring merong mga mabubuting lingkod ng Diyos sa paningin natin, maayos kung kumilos, maganda kung magsalita, ngunit walang maihahambing sa ating mabuting pastol. Kaya nang sabihin ni Jesus na ako ang mabuting pastol, alam nyo, ipinapahayag niya rin na siya ay Diyos na nagkatawang tao, na nagmamahal, nag-aalaga, nagbibigay ng pangangailangan at nagtatanggol sa kanyang mga tupa. Kaya basahin natin yung Psalms chapter 23 verse 1 to 6, buong chapter nun. Makikita natin kung ano yung ginagawa ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Ngunit higit sa lahat, ipinakita ni Jesus kung paano siya naging mabuting pastol. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang sinabi sa verse 11. Ano yung sinabi ni Jesus Christ diyan? Paano niya ipinakita na siya ay mabuting pastol?
Paano? Inaalay niya. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Sino dito ang mga tupa ng Panginoon? Tupa ba tayo talaga ng Panginoon? Dapat tayo ay tupa ng Panginoon. Number 2, ang mabuting pastol ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Okay. Amoy tupa ba talaga yung katabi mo? Amoy tupa yan? Dapat amoy tupa ka. So, pagkatapos ipakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang mabuting pastol, agad niyang sinabi, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo ay nagpapakita ng hinaharap na sakripisyong kamatayan niya sa cross. Okay, kasi that time hindi pa siya namatay syempre. Kundi ipinapahayag niya na darating yung panahon na iaalay niya ang kanyang buhay doon sa krus. Hindi tulad ng isang upahang tagapag-alaga na tumatakas sa oras ng panganib, ang mabuting pastol ay kusang nag-aalay ng kanyang sarili para sa kaligtasan ng mga tupa. Di ba yung mga upahan, anong ginagawa nila pag may panganib? Tatakas. Pero ang mabuting pastol, kusa niyang inalay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang sabi ng 1 Samuel chapter 17 verse 34 to 35, ito isang pastol, si King David. Yan, basahin natin, 1, 2, 3, go. Okay, so makikita natin na si King David ay isang mabuting pastol sa kanyang kawan. Di ba? Kapag may panganib, anong ginagawa niya? Sinasaklolohan niya ang kanyang kawan at inahabol niya yung mga leon o yung mga oso. At handa siyang ilagay sa panganib ang kanyang sarili upang ipagtanggol ang kanyang kawan. At handa siyang patayin ang mga asong lobo o ang mga leon o yung mga oso kapag nagtatangka sila ng masama sa kanyang kawan. Alam nyo, katulad siya ng ating Panginoong Jesucristo, pero may pagkakaiba sila. Ang mabuting pastol na si Jesus ay ibinigay niya mismo ang kanyang buhay para sa mga tupa upang tayo ay maligtas. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Si King David, handa siyang pumatay para sa kanyang kawan. Si Jesus Christ, handa siyang mamatay para sa kanyang kawan. May kita natin ang ilang katotohanan tungkol sa pag-aalay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Alam nyo, sa una, ang kanyang sakripisyong kamatayan ay kusang loob. Okay, yan yung katotohanan. Ang sakripisyong kamatayan ni Jesus Christ ay kusang loob. Ang mabuting pastol ay hindi lamang namatay, hindi lamang siya basta namatay, kundi inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Inalay niya ang kanyang buhay, hindi lang siya basta pinatay, kundi inalay niya mismo. Kusa niyang inalay. Sinabi pa niya sa verse 18, di ba? Anong sabi sa verse 18? Walang nag-aalis nito sa akin, yung kanyang buhay. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. At ang kanyang muling pagkabuhay ay patunay ng kanyang otoridad na ialay at kunin ang kanyang buhay. Alam nyo, totoong si Jesus Christ ay pinahuli ng mga Hudyo. At pinako siya sa krus, sa utos ni Poncio Pilato. Ngunit hindi nila kayang gawin ito kung hindi pinahintulutan ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi niya kusang inalay ang kanyang buhay. Alam nyo ba yon? Wala silang magagawa kay Jesus Christ.
tingnan ninyo. Sa Matthew chapter 26, verse 52 to 54. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Ano makikita natin dito? 'Di ba dito sa Matthew, actually sa Matthew ata hindi sinabi sa Peter, hindi sinabi na si Peter yung yung tumaga, no? Pero si John binulgar niya eh. Si Pedro yon, sabi ni John. Naalala ninyo yung muling nabuhay si Jesus Christ? Ang sabi sa ibang gospel, may yung dalawang alagad, tumakbo sila. Pero may nauna si John, tas yung may nahuli. Sa ibang gospel, hindi sinabi kung sino yung mga alagad na yun, yung nahuling na alagad na yun. Yung nahuli na alagad. Pero sa Gospel of John, sinabi ni John, si Peter yung nahuli. Kaya parang si John may to kay Peter. Binubulgar niya si Peter. So, si Peter, niya yung tinagaan niya ng tabak niya, yung tenga ng sundalo. At sinabi ni Jesus Christ, yung sa gumamit ng tabak, sa tabak din mamamatay. Ang sabi niya, akala ba ninyo, hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at magpadala siya dito ng 12 pangkat ng mga anghel? Bakit? Walang makakalapit kay Jesus Christ. Walang taong may kakayanang patayin si Jesus Christ. Pero para mangyari ang kasulatan, kailangan kusa niyang ialay ang kanyang buhay. Okay? So walang makakagawa ng masama kay Jesus Christ kung hindi niya pahintulutan. Kaya yung kamatayan ni Jesus Christ, kusa niyang ginawa niya yun. Kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili. Si Jesus ay hindi biktima ng pagkakataon. Hindi siya tulad ng isang hayop na pilit na dinadala sa katayan. Sa halip, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay dahil ito ang kanyang misyon. Dumating si Jesus sa mundo na may layuning ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ginawa niya ito ng buong kalooban, hindi siya napipilitan. Ito ang kanyang misyon. Anong sabi ng Matthew 1:21? Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, yan yung purpose ni Jesus Christ. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Saan? Sa kanilang kasalanan. At paano niya ito ginawa? Sa pamamagitan ng kusang loob na pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa kanyang bayan. Kaya yung kamatayan ni Jesus Christ ay hindi ito napilitan siya, kundi kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Sinabi niya, may kapangyarihan siyang ibigay, may kapangyarihan siyang kunin ulit. Okay? Sa letter B, ang kanyang kamatayan ay matagal nang nakaplano. Okay? Ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay ay hindi aksidente. Hindi ito nangyari dahil natalo siya ng kanyang mga kaaway. Yung napako siya sa krus, dito nangyari dahil natalo siya ng kanyang mga kaaway na parang nagagalak noon ang mga religious leaders dahil namatay siya. Hindi siya talunan. Hindi ito bunga ng kabiguan ng kanyang ministeryo. Matagal na itong ipinangako ng Diyos. Sa Zacarias 13 verse 7, sabay-sabay basahin 1, 2, 3, go. Okay. So bago siya arestuhin at ipako sa krus, binanggit mismo ito ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 26 verse 31. Sabay-sabay basahin 1, 2, 3, go. Okay. So, pinapakita niya dito ni Jesus Christ na ang lahat ng mangyayari sa kanya, even yung kanyang kamatayan, ay bahagi ng itinakdang plano ng Diyos.
Bago pa itatag ang sanlibutan ay itinakda na ng Diyos na ang kanyang anak ay magiging tagapagligtas ng kanyang bayan. Alam niya ng Diyos. At gagawin niya ito sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang cross, yan niyo dito, ang cross ay hindi kabiguan. Ang cross ay tagumpay ng Diyos para sa pagtubos. Hindi yan kabiguan, tagumpay yan ng Diyos para sa pagtubos. Anong sabi ng verse 18? Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Kaya yung kamatayan ni Jesus Christ, matagal na itong nakaplano. Ang misyon ni Jesus ay plano ng Diyos at pinakita nito ang kanyang pagsunod sa Ama. 'Di ba ang anak ay naging masunurin sa Ama, gaya ng sinabi sa Filipos chapter 2 verse 8, siya ay naging masunurin hanggang saan? Hanggang kamatayan saan? Sa cross. Sa Gospel of John, madalas na ipinapakita na si Jesus Christ bilang sinugo ng Ama. Kaya malinaw na siya ang Mesyas, siya ang itinalaga na tagapagligtas. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil ito ang utos na tinanggap niya sa Ama. Ibig sabihin, hindi lamang alam ng Diyos na mangyayari ang kamatayan ni Jesus, kundi ito ay kanyang binalak na pinlano na si Jesus Christ ay mamamatay para sa kanyang bayan. Ayon kay Pedro, 'di ba sa Gawa chapter 2 verse 23, si Jesus ay namatay ayon sa itinakdang plano at paunang kaalaman ng Diyos. Okay? At kasama rin dito yung plano ng kanyang muling pagkabuhay. Okay? Dahil siya ay muling nabuhay, siya ay may kakayanang magbigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa. So sa madaling sabi, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi aksidente o hindi lang ito basta nangyari, kundi ito ay bahagi ng banal na plano ng Diyos para sa kaligtasan. Matagal nang nakaplano ang kanyang kamatayan. Pangatlo, ang kanyang kamatayan ay para sa kanyang mga tupa. Anong sabi sa verse? Binibigay niya ang kanyang buhay para kanino? Para saan? Para sa mga tupa. Pansinin natin, ang sinabi ni Jesus Christ, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Hindi niya sinabing, ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga lobo. Hindi niya sinabi yan, no? Binibigay ko ang aking buhay para sa mga asong gubat. Ang sabi niya, binibigay niya ang kanyang buhay para saan? Para sa mga tupa. May mga specific na tao na pag-aalayan ang ating Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay. Paulit-ulit sa John chapter 10, binigyan din ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa. Sa John chapter 10 verse 14 and 15, sabay-sabay basahin 1, 2, 3, go. Okay, yan, malinaw. Kilala ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa. At kilala niya rin ang kanyang mga hindi tupa. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Sa John chapter 10 verse 26, sabay-sabay basahin 1, 2, 3, go. Okay, ito yung mga tao na hindi nananampalataya kay Jesus Christ. Mapapansin natin na sinabi ni Jesus, nandyan ba? Yung next slide, pakitingin nga. Oh, wala. Okay. Hindi sinabi ni Jesus, pakinggan ninyong maigi. Hindi sinabi ni Jesus na, hindi kayo mga tupa kasi hindi kayo naniniwala sa akin. Hindi yun yung sinabi ni Jesus. Okay? Kundi ang sinabi niya, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Magkaiba yon. Okay? Magkaiba yung dalawang pahayag na yon. Yung hindi ko kayo tupa kasi hindi kayo naniniwala. Okay? Iba yon. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Okay? So ipinapakita dito na si Jesus ay namatay para sa mga partikular na tao na kanyang ililigtas. Sino ito? Ang mga tupa.
At ang mga tupa na ito ay ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi niya sinabi na para sa buong mundo. Ang kamatayan ni Jesus Christ ay napaka-effective para magligtas. Kasi ang mission niya ay para magligtas, tama? So yung kamatayan niya ay sapat yon para maligtas ang isang tao, tama? Kung si Jesus Christ ay namatay para sa lahat, dapat lahat ligtas. Tama? Dapat lahat ligtas. Lahat ba ligtas? Hindi. Pag sinabing may pinili, meron bang hindi pinili? Okay? Nagigets natin. Okay? So, ibig sabihin, si Jesus Christ, meron siya, inalay niya yung kanyang buhay para sa mga specific na tao. At sino ito? Ito yung mga tupa. Pinag-alayan niya ng buhay ang kanyang mga tupa. Kaya yung mga pinag-alayan niya ng kanyang buhay, tiyak na maliligtas. Hindi siya naparito para gawing posible lang ang kaligtasan. Na parang namatay siya sa krus, pinahirapan siya, pinlano ito ng banal na Trinidad nung una pa, tapos mamamatay siya para sa kaligtasan, tapos sasabihin ni Jesus Christ, mamamatay ako sa krus, ngayon, bahala na kayo. Kung gusto nyo, tanggapin niyo. Kung ayaw nyo, hindi. Hindi ganun ang kamatayan ni Jesus Christ. Ang kamatayan ni Jesus Christ ay makapangyarihan para iligtas ang bawat mga tao na pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ito yung mga tupa ng Panginoon. Okay? At ang mga tupa niya, sa John 10 verse 28 to 29, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya kapag tupa ka ng Panginoon, tiyak ang buhay na walang hanggan mo. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang tumingin sa sarili mo, tumingin ka kay Kristo na nakapagligtas sa iyo. Kasi kapag tumingin ka sa sarili mo, wala kang kaligtasan. Bakit? Kasi hindi mo kaya ang kaligtasan dahil sa sarili mo. Ang kaligtasan ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa krus. Perfect ang ginawa ni Kristo. Yung gawa mo hindi perfect. Okay? Si Jesus Christ, nanalangin siya sa kanyang Ama para sa kanyang mga alagad, para sa mga taong sumasampalataya sa kanya, para sa kanyang mga tupa. Hindi para sa sanlibutan. Ibig sabihin, kilala ni Jesus Christ ang kanyang mga tupa at inalay niya ang kanyang buhay para sa kanila. Dahil dito, ang pananampalataya ng Kristiyano ay nagiging personal at malalim. Kaya nga, pwede nating sabihin, si Jesus Christ ang ating personal Savior. Bakit? Kasi namatay siya para sa atin specifically. Hindi lang siya basta parang namatay generally. Kundi nung namatay si Jesus Christ, ikaw ang nasa isip niya. Nasa isip niya si Ryan. Nasa isip niya si Nanay Ninita. Nasa isip niya si Nanay Ana. Nasa isip niya ang bawat mananampalataya niya. Okay? Kaya masasabi nating namatay siya para sa akin. At personal yun. Malalim yun. At makikita natin doon yung grabing pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Deserve mo ba yung death ni Christ? Deserve mo ba yung pagliligtas ni Christ? Hindi. Hindi natin deserve yon. Pero ginawa niya yon para tayo ay maligtas. Kaya kung si Kristo ay namatay para sa atin, dapat mabuhay naman tayo para sa Kanya. Amen? Yan yung mga tupa ng Panginoon. Sa letter D, ang kanyang kamatayan ay nagkakaloob ng tiyak na kaligtasan. Okay? Kaya yung death ni Christ, napakahalaga nito. Kaya kailangan maunawaan natin ito. Niligtas ka dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. John 10 verse 27 and 28. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, mga kapatid, napakahalaga nito. Kung si Kristo ay namatay para gawing lang posible ang kaligtasan, walang katiyakan ng sinuman sa atin. Ngunit si Kristo ay namatay upang tunay na iligtas ang kanyang bayan. Yun yung purpose ng kanyang kamatayan. Dahil dito, okay, ang kanyang mga tupa ay kanyang tatawagin.
ang kanyang mga tupa ay sasampalataya sa kanya. Okay? Ang kanyang mga tupa ay susunod sa kanya at ang kanyang mga tupa ay iingatan niya hanggang wakas. Kung ikaw ay tunay na tupa ng Panginoon, iingatan ka niya hanggang wakas. Ang ating katiyakan sa kaligtasan ay hindi nakasalalay sa lakas ng ating paghawak kay Kristo. Minsan kasi, akala ng iba, sinasabi nila, kaya ako nananatili kasi grabe yung faith ko. Grabe ako humawak kay Jesus Christ. Kaya ito, nagtatagumpay ako, kaya ako nananatili. Mga kapatid, hindi totoo yun. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay nakasalalay sa lakas ng paghawak sa atin ni Kristo. Si Kristo ang nakahawak sa atin. Dahil kung tayo lang, matagal na tayong nakabitaw. Pero si Kristo ang nakakapit sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay sa atin. Kaya ang mabuting pastol, kailanman hindi siya mawawalan kahit ng isang tupa. Walang isang tupa sa kamay ng mabuting pastol na mawawala sa kanya. Alam nyo kung sino yung mawawala? Mga hindi tunay na tupa. Yung mga mukha lang tupa, pero hindi tunay na tupa. Kasi kahit ang mga bulaang propeta, nag-aano sila? Nagdadamit sila ng balat ng tupa. Pero hindi sila tunay na tupa. Naalala ninyo, sino yung magkapatid na yon? Si Jacob tsaka si Esau? Tama ba? Si Jacob tsaka si Esau. Si Esau, ano siya? Balbon. Balbon si Esau, di ba? Ngayon, para makuha yung pagkapanganay, anong ginawa nila Jacob? Pumatay sila ng hayop, tapos naglagay siya ng balahibo para maging katulad siya ni Esau. Pero dahil ba doon, naglagay siya ng balahibo, si Esau na ba siya? Hindi. Si Jacob pa rin siya. Dinaya niya lang yung kanyang ama. At consequence yun syempre ng kasalanan ni Esau. Dahil ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay saan? Sa pagkain. Okay? Kaya yung pagkain, nako, delikado yan. Okay? Dahil sa pagkain, nagkakasakit tayo. Sobrang pagkain. Blessing yung pagkain. Pero yung pagmamahal sa pagkain, delikado yan. Okay? So, ganun din. Kung paanong si Jacob, kahit naglagay siya ng balahibo, hindi siya naging si Esau, alam nyo, ang hindi tunay na tupa ng Panginoon, kahit magmukha siyang tupa, hindi siya tunay na tupa. At darating ang panahon, ilalantad ng Diyos na hindi siya tunay na tupa. Kaya tiyakin natin na tayo ay tunay na tupa ng Panginoon. At ang tunay na tupa ng Panginoon, mananatili yan hanggang wakas. Kahit madapayan, kahit manghinayan, kahit bumagsak yan, pero mananatili yan hanggang wakas. Dahil nasa kamay siya ng mabuting pastol. Okay? Kaya mga kapatid, napakaganda ng larawan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili. Siya ang mabuting pastol. Okay? Siya ang mabuting pastol. Next. Siya ang pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Siya ang pastol na tumawag sa kanyang mga tupa. Siya ang pastol na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At siya ang pastol na hindi kailanman mawawalan kahit isa sa kanyang kawan. Bakit? Dahil siya ang mabuting pastol. Kung ikaw ay tunay na tupa ni Kristo, huwag kang matakot. Alisin mo ang iyong takot sa iyong sarili. Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, kakulangan, karamdaman, problema, kalungkutan o pagsubok, tandaan mo, ikaw ay nasa pangangalaga ng mabuting pastol. Nasa pangangalaga ka ng mabuting pastol. Gaya ng inawit natin kanina, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang.
sapat na at higit pa. Biyaya mo ay ano? Umaapaw. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Higit pa saan? Sa ating mga pangangailangan. Higit pa saan? Sa lahat ng ating inaasahan. Siya ay ating mabuting pastol. At kung hindi pinagkait ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa iyo, tiyak na hindi niya ipagkakait ang anumang kailangan mo upang makarating kang ligtas hanggang wakas. Lahat ng pangangailangan mo sa kaligtasan, bibigay yan ng mabuting pastol upang magpatuloy ka hanggang wakas. Yung mga needs natin, wala na yan eh. Minsan ang usapin pagkadating sa Lord, yung pagtitiwala sa Lord, yung mga pangangailangan natin. Mga kapatid, ang higit na kailangan natin sa buhay na ito ay ang pangwalang hanggan. Yung mga pangangailangan natin, maliliit na bagay lang yan. Sabi ni Jesus Christ, sino ang nag-aalala dyan? Mga ano? Mga hintil. Mga walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya dapat ang mas inaalala natin ay ang ano? Ay ang pangwalang hanggan. Kasi kapag nakatuon tayo sa pangwalang hanggan, yung mga pansamantala, maliit na bagay na lang yan para sa atin. Binigay nga yung kaisa-isang anak eh. Yung mga maliliit pa kaya. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo kay Kristo. Makinig tayo sa kanyang tinig. Sumunod tayo sa kanya. At magpahinga tayo sa katiyakan na tayo ay ligtas sa ilalim ng pangangalaga ng ating mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Kapatid, safe ka sa kamay ng mabuting pastol. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tunay nga ang aming Panginoong Jesucristo ang aming mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay. Kaya Lord, may katiyakan kami sa kaligtasan. May katiyakan kami sa buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa aming gawa, hindi dahil sa aming pagsisikap, kundi dahil sa tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, salamat. Dahil sa iyong mga salita, ito ay nagbibigay sa amin ng kasiguruhan, ng katiyakan, at nagbibigay sa amin ng kumpiyansa na sa mga maliliit na aming kinakaharap sa mundong ito, sapat ang aming mabuting pastol para kami ay ingatan, gabayan, ibigay ang aming mga pangailangan, ipagtanggol kami sa kaaway, at panatilihin kami hanggang wakas. Salamat po at dalangin ko na ito ay panghawakan ng bawat isa na sa panahon, Panginoon, ng mga pagsubok ay maalala namin na kami ay nasa ilalim ng pangangalaga ng aming mabuting pastol. Salamat po sa inyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So pwede ba tayo